Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Warmar at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Alam kong kakaiba ka, pero totoo ang sinabi ko. Tinapos ni Tianming ang kanyang mga salita at nagpatuloy sa paglalakad, at ipinaliwanag ang dahilan sa likod nito. Ayon sa alamat, ang nasusunog na Bone City, bilang sentrong lungsod ng angkan ng demonyo, ay ang pangunahing lugar ng pagtitipon ng angkan ng demonyo at ang buhay ng angkan ng demonyo. Sa makatuwid, ang lungsod ng mga buto ay palaging may malaking populasyon. Siyempre, ang mga demonyo mismo ay isang lupain ng kaligtasan ng pinakamatibay, at sa isang pangunahing lugar tulad ng nasusunog na lungsod ng buto, ito ay mas pinalaking. Ang mga tao ay inaalis doon bawat minuto, at natural, ang mga tao ay namamatay bawat minuto, gayunpaman, dahil ang pangunahing kapangyarihan ng angkan ng demonyo ay umiiral sa nasusunog na lungsod ng buto, palaging may hindi mabilang na mga demonyong angkan na pumupunta rito. Unti-unti, ang bilang ng mga taong namatay at ang mga taong pumasok ay nagsimulang magpakita ng direktang ratio, na naging sanhi ng nasusunog na Bone City upang patuloy na magkaroon ng mga tao na mamatay at ang mga tao ay pumasok, sa isang walang katapusang cycle. At sa kanila, ang mga bangkay ng mga patay ay itinambak sa labas ng lungsod, unti-unting itinaas ang lungsod, mula sa malayo, tila sila ay nakasalansan sa ibabaw ng mga buto, ganito ang pangalan ng nasusunog na buto ng lungsod. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nabalitaan na ang mga patay na buto ay natambak, hanggang sa wakas, ang nasusunog na lungsod ng buto ay umabot sa langit. May isang demonyo na nag-transform sa mga buto at kinain ang mga ito, nilamon ang isang lungsod ng nasusunog na mga buto na kasing taas ng langit, pagkatapos noon, ito ay inilibing sa lupa, gayunpaman, ang mga bagong dating ay patuloy na nag-iipon at bumuo, na bumubuo ng isa pang lungsod. Ang siklo na ito ay tumagal ng hindi mabilang na mga taon. May mga alingaw-ngaw pa nga na bagaman ang lungsod ng mga nasusunog na mga buto ay talagang isang lungsod, ito ay talagang isang lungsod. Siyempre, ito ay isang alamat, patuloy ni Tianming, sa katunayan, ang nasusunog na Bone City na alam natin ay hindi masyadong exaggerated, sa ngayon, ang alam lang natin ay may 3 palapag ito. Ang inuukupan natin ay ang unang palapag. Kung tungkol sa ikalawang palapag, hindi pa ako nakababa doon, at wala rin ang mga matatanda. Nakasimangot si Han Sanchen, hindi niya akalain na ang nasusunog na Bone City ay may 3 o 3 palapag na lungsod. Kung ang ikalawang antas ay binubuo ng mga executive na katulad ng kanilang organisasyon, naganap na mga boss sa angkan ng demonyo, pagkatapos ay isang katanungan ang bumangon, paano ang ikatlong antas? Bagamat hindi ka pa nakapasok sa ikalawang palapag, medyo sobra-sobra na para sa akin na tanungin ka tungkol sa ikatlong palapag, ngunit gusto ko pa ring malaman kung ano ang nasusunog na lungsod ng buto sa ikatlong palapag, o, mayroong ilang katulad na mga alamat, 3,000 paraan. Walang nakakaalam kung ano ang ikatlong antas, umiling si Tianming, bagamat lahat ng tao sa Burning Bone City ay alam o naniniwala sa pagkakaroon ng ikatlong antas, nakakalungkot na walang nakapasok dito. Nabalitaan ko lang na pwedeng pumasok ang Absolute Controller sa second floor. Ano ang silbi ng pagtatanong nito? Ang ating Panginoon ay ang aktwal na controller ng unang antas, ikaw, Han Sanqianlian, ay mamamatay dito nang hindi nakikita ang kanyang mukha, lalo pa ang ikalawang antas. Ngumiti si Han Sanchen, hindi tumutol, at tumanggaw ng masunurin, tama ka, gayunpaman, wala akong ibang intensyon, nagtatanong lang ako. Nang makita si Tianming ay hindi na nagsalita pa, hindi na nagtanong pa si Han Sanchen. Bagamat limitado ang impormasyong ibinigay ni Tianming, walang
Limitasyon ang imahinasyon na ibinigay kay Han Sanchen. Sa pakikinig lamang sa ilan sa kanyang mga salita, si Han Sanchen ay napuno na ng walang katapusang mga hindi alam tungkol sa misteryosong nasusunog na lungsod ng buto. Kinailangan talagang pumunta ni Han Sanchen at tingnan ang lungsod na ito ng nasusunog na mga buto. Lumipas ang ilang oras, at hindi gaanong nagsalita ang grupo. Takot din si Tianming sa mahahabang gabi at maraming panaginip, kaya nagmadali na siya. Kung hindi siya natakot na isipin ni Han Sanchen na siya ang may kasalanan nito, tumakbo siya sa base camp na parang pato. Gayunpaman, sila ay nagmamadali, at pagkaraan ng ilang sandali, ilang tao ang bumalik sa paligid ng kampo. Nandito na tayo. Matapos ang kanyang mga salita, sumulyap si Tianming sa base camp sa hindi kalayuan, at pagkatapos ay sa Han Sanchen. Pumasok ka na. Sa loob ng base camp ng kaaway. Marami sa mga crony ay sabik na tumatakbo sa loob ng tolda sa oras na ito. Matagal-tagal na rin simula nung biglang nagbago ang langit sa Liangdian. Lumiliwanag na ngayon, ngunit sa kasamaang palad, walang naiulat na balita mula sa frontline. Bagamat nagpadala agad sila ng mga especially iya mula sa base camp, hindi pa rin sila nakakabalik ng ilang sandali. Ang matanda ay nakaupo sa tent, ang kanyang mga kilay ay nakakunot. Bagamat mukha siyang kalmado sa labas, halatang hindi mapakali sa loob. Sa sandaling ito, isang mahabang sigaw ang dumating. Report, gusto kang makita ng escort team. Nang marinig niya ang utos ng escort at Tianming, biglang nagningning ang mga mata ng matanda at bigla siyang tumayo, pasukin mo siya. Oo, hindi nagtagal pagkatapos magsalita sa labas, naunang pumasok si Tianming. Bahagyang nagulat ang matanda, Tianming, ikaw lang ba? Nasaan ang mga tao sa escort team, at nasaan ang mga tiyanho? Isang nagbabala at hindi mapakali na pakiramdam ang biglang lumitaw. Bahagyang kinuyam ni Tianming ang kanyang mga kamao at sinabing, matanda, hindi na kailangang mag-alala. Hiniling sa akin ni Tianho na bumalik muna at iulat ang balita, para naman sa mga kapatid na sumama sa akin sa buong daan, nasa labas sila ng tent, gayunpaman, dahil mayroon silang mahahalagang bagay, pansamantala lamang silang nakikinig sa mga utos sa labas ng tent. Sa ngalan ng langit, narito ang matanda, kaya natural na ang matanda ay ang pinakadakila, ano pa ba ang mas hihigit sa pakikipagkita sa matanda? Yes, Tianming, as the deputy captain of the escort team, although I have a lot of contact with the elders on weekdays, however, you must also know how to measure. Matagal na siyang sinusundan ng escort, at natural na malinaw ang ugali ni Kuya Tianming. Hindi siya yung tipo ng tao na hindi nakakaintindi ng sense of proportion. Sa makatuwid, ang kahulugan ng kanyang mga salita ay nagiging lubhang mahalaga. Ano pa bang meron? Matiig ang tanong ng matanda. Ngumiti si Tianming, Kuya, big deal, big deal. Hindi maiwasan ng matanda na ma-curious. My subordinate didn't dare to be so rude, but just because of this incident, I behaved a little better today. Pagkasabi nito, sinabi ni Tianming, matanda, maari ko bang itanong, ano ang iyong pinakamalaking pag-aalala ngayon? Gulo. Medyo nataranta ang matanda sa tanong. Gusto niya ng kapangyarihan at mga tao, kaya anong mga alalahanin ang maaari niyang magkaroon? Ibig sabihin, nawala na ang punto ng pagkain, kaya medyo nag-aalala siya. Pwede bang pagkain lang yon? Ngunit kung ang pagtatanggol ng Liangdian ay matagumpay, hinding-hindi maglalakas loob si Tianming na mag-asal ng ganito. Hindi ba iyon ang trabahong dapat nilang gawin? Pwede bang? Biglang nanliit ang mga mata ng matanda, ang pinakamalaking inaalala ko ay syempre si Han Sanchen, nahuli mo. Kaya si Han Sanchen sa Liangdian. Umiling si Tianming, elder, ang food point ay sinira ng Han Sanchen. Bagamat hindi ito ganap na natanggal, aabutin ng kahit kalahating buwan para maayos ito. Kalahating buwan. Gulat na gulat ang matanda, malinaw naman, ang kalahating buwan ay maaaring gawin ang kanilang hukbo na hindi makatayo. Bukod pa rito, ikinulong tayo ni Han Sanchen sa kailaliman at ginamit ang lupain upang mapinsala ang ating hukbo. Ayon sa istatistika, halos kalahati ng mga casualty ng ating hukbo ang namatay. Pagkarinig nito ay isa-isang tumayo ang mga malalapit na kaibigan na halos hindi makatiis. Damn it, Tianming, mali ba ang ininom mong gamot? Sa sobrang bigat ng pagkawala, anong kinalaman mo sa amin dito?
Huwag mong sabihing hindi ka matiis ng mga matatanda, kahit ako hindi kita matiis. An army of 800,000 people actually cost more than half of them casualties, and the result of such a price is still the destruction of food points. What use do you have to do this? Elder, just give military orders to deal with it. Tama na, hindi ka pa nagsisi sa ganyang krimen, at ang ligaw mo pa rin dito. Tianming, I think you think your life is too long. Nakikinig sa patuloy na pang-aabuso ng kanyang mga cronies, galit na galit ang matanda kaya nahihilo siya saglit. Walang makakatanggap ng ganoong resulta. Pero kung tutuusin, maraming taon na siyang sinusundan ni Tianming, pinigilan ng matanda ang kanyang galit, pinanatili ang huling bakas ng katwiran, at sumigaw, Tianming, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nabugbog ka bang tanga ni Han Sanchen? Hindi man lang natakot si Tianming, bagkus ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Syempre alam ni Tianming ang kanyang sinasabi, gayunpaman, kung ganito lang ang bagay, malamang na bumalik si Tianming upang makita ang matanda na nakataas ang ulo. Ang mga bagay ay nagkaroon ng malaking pagliko. Tinapos ni Tianming ang kanyang mga salita, alam niyang malapit nang matapos ang palabas, kung hindi siya nagsimulang kumanta, maaaring hindi produktibo. Elder, look who I brought back to you. Pagkatapos niyang magsalita ay diretso siyang pumalakpak, narinig din ng mga tao sa labas ang utos at dali-daling pumasok sa tent. Habang ang mga tao mula sa labas ay isa-isang pumasok, lahat ng tao sa tent ay agad na nagmulat ng kanilang mga mata. Maging ang matanda ay tuluyang nawalan ng pag-asa at hindi makapaniwalang tumingin sa taong pumasok. Saglit na tumahimik ang buong tent, at hindi rin nagtagal ay unti-unti na silang bumalik sa kanilang katinuan. Han Sanchen. Oo, sa mga bantay, si Han Sanchen ay dinala ng ganito. Bagamat nasira ng husto ni Han Sanchen ang unit namin, siya mismo ang naubos nito. Sa katunayan, nagkaroon ako ng pribadong kasunduan kay Huya, ang kapitan ng Yetian City Intelligence Team, kanina, na humihiling sa kanya na magpanggap na sumuko kay Han Sanchen at bigyan ako ng katalinuhan. Pagkatapos na mapagod ng husto si Han Sanchen, sinamantala ni Huya ang pagkakataon at inatasan ako ng posisyon, kaya pinangunahan ko ang tropa para habulin siya, buti na lang at nahuli ko siya sa tamang panahon. Dahil ang buong bagay ay lihim, hindi ako nang ahas na sabihin kahit kanino, kasama si Kapitan Chanho at ikaw, ang nakatatanda, hanggang sa ito ay magtagumpay. Pagkasabi nito, lumuhad si Tianming sa marangal na paraan. Pakiusap din po sa mga matatanda na parusahan ang inyong mga nasasakupan dahil sa ginawa nilang pribado. Agad na natigilan ang matanda at isang grupo ng mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, napakunot ang noo ng matanda, ang ibig mong sabihin, kayo ni Huya. Exactly. Muling ibinaba ni Tianming ang ulo. 10,000 beses na itong pinagdaanan ng matanda sa kanyang isipan, hindi niya talaga. Akalain na ang kanyang bise-kapitan ay talagang gumawa ng ganoong karumihang panlilinlang sa kanyang likuran. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya maniniwala dito kahit hanggang kamatayan. Ngunit ngayon, nakatayo si Han Sanchen sa kanyang harapan, at kailangan niyang paniwalaan ang katotohanan ito. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag na naaresto si Han Sanchen? Ang malapit sa vermilion daw ay pula at ang malapit sa tinte ay itim. Mukhang maraming taon na ang natutunan ni Tianming sa pagsunod sa mga matatanda, at may kakaibang pakulo dito. Oo, hindi lang natin naisip ang hakbang na ito, ni hindi man lang naisip ni Han Sanchen. That's true, buti na lang, galit na galit ako kay Huya kanina, pero ngayon, parang na-misunderstood ko siya. Masaya si Wumang na marinig ang paghanga ng lahat, ngunit hindi maaaring maging masaya si Huya kahit anong mangyari. Sa puso niya, sobrang nagigilty siya, total alam niya na ang mga ito ay ibinigay sa kanya ni Han Sanchen. Bilang nakatataas, binigay niya lahat ng kaya niyang ibigay sa sarili niya, pero bilang subordinate, wala siyang magagawa kapag may problema ang pinuno niya. Ang kahihiyang ito ay hindi mabata. Talagang gusto niyang magmadali at sabihin sa lahat na walang ganoon, at handa siyang mamatay kasama si Han Sanchen. Ngunit ilang beses nang gusto niyang lumipat, kita niya ang matatalas na mata ni Han Sanchen. Okay, very good, Tianming, you did a very good job. Ang matanda ay lubos na nasisiyahan, nakatingin kay Wumang, nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaligayahan.
Lahat ginagawa para sa akin, pero tingnan mo ang performance ni Tianming. Walang tumutol, at lahat sila ay tumingin sa Wumang na may papuri. Tianming, malaking tagumpay siguro ang mahuli mo si Han Sanchen. Isusumbong ko ito sa iyong kamahalan mamaya at bibigyan kita ng gantimpala, gayunpaman, ito ay sa iyong kamahalan, at may mga matatanda rin dito, kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Masayang sabi ng matanda, hindi pa rin nagangat ng ulo si Tianming, walang ibang iniisip si Tianming, gusto lang niyang lutisin ang mga problema ng matanda. Okay, tuwang-tuwa ang matanda. Ang mga salita ni Tianming ay halatang nagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang sarili, at kasabay nito, nilinaw din niya ang kanyang sariling posisyon. Bagamat siya ang nakahuli sa tao, ang pangunahing kredito ay nasa matanda pa rin. Hindi dumating si Tianming para kumuha ng credit para dito. Nakahanap din ng paraan ang matanda, at ang kanyang mabuting reputasyon ay natural na magpapaganda sa kanya, dahil napakatapat mo, well, bibigyan kita ng pagkakataong ito. From today on, you will officially assume the position of Deputy Elder. I am about to retire from this position, next, let's see how you perform. Pinigil ni Wumang ang kagalakan sa kanyang puso, gusto kong pasalamatan ang mga matatanda sa kanilang paglilinang. Bumangon ka na, ang matanda ay nasa mabuting kalooban. Sa pamamagitan ng paghuli kay Han Sanchen, hindi lamang siya makakakuha ng higit pang mga gantimpala mula sa kanyang kamahalan, ngunit higit sa lahat, ang kanyang reputasyon ay maaapektuhan din ng husto. Pagdating ng panahon, maaaring siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Wala na siyang pakialam sa posisyon ng matanda. Itinoon niya ang kanyang paningin sa Han Sanchen, at pagkatapos ay tumingin pataas at pababa. Diretso rin ang tingin ni Han Sanchen sa kanya, parang tumutugon sa kanyang tingin. As expected, you are indeed the best among men. Ngayong nasa lugar ka na ngayon, wala kang makikita kahit kay titing na bakas ng gulat sa iyong mga mata, ngumiti ng mahina ang matanda. Walang sinabi si Han Sanchen at tumugon ng nakangiti. Hindi nagalit ang matanda at nagpatuloy sa pagsasalita. Han Sanchen, hindi mo ba inaasahan na sa ganitong paraan tayo magkikita? No, to be precise, dapat umasa tayong lahat na magkikita tayo sa ganitong paraan. Tama ba ako? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!